gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamara Vision Network. Ako po si Jake Viraya at ito po ang TVNet Newsline. Ika-28 sa buwan ng Enero taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. Pagiging influencer at tsansang manalo ng malaking halagang papremyo, alok ng Pag-ibig Fund sa kanilang 1+1 raffle promo. Regional Director ng BJMP Mimaropa nagsagawa ng sorpresang inspeksyon sa mga jail facilities sa Oriental Mindoro. At Isay Olarte, patunay ng galing ng kabataang Kalapeño. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita. Sa darating na Marso, inaabangan na ng ilang mga Kalapeño ang pagdiriwang ng anibersaryo ng lungsod ng Calapan. Bukod sa mga libreng konsyerto at mga makabuluhang aktibidad, isa ang Calap Festival sa Inaantabayanan kung saan sa pagtatanghal ng bawat kalahok ay sumasalamin sa mayamang kasaysayan ng lungsod ng Calapan. Isang ganapan ang inaabangan na ng ilang mga Kalapeño sa pagdating ng buwan ng Marso, sapagkat ito ang buwan kung kailan gaganapin ang pinaghahandaang founding anniversary sa lungsod ng Calapan. Tuwing ika-21 ng Marso, ang Calap Festival ay isa sa mga aktibidad na idiniriwang para sa founding anniversary ng Calapan City. Ito ay inilunsad noong taong 2009 at patuloy na isinasagawa taong-taon. Ang Calap Festival ay 4 na beses nang napabilang sa Mimaropa Region kung saan ay nagwagi ng 3rd place noong 2017 at ng 2nd place noong 2018. The main objective nun is to commemorate the cityhood of Calapan City. But yung Calap, doon ay Calap. Which means Calap is pangangalap ng punong kahoy. We participate in the Mimaropa Festival street dancing competition way back 2016, 2017, and 2018 na yung tatlong yun is nasa top 3 kami lagi. So bilang mataas is second place. Second place in 2017 in Romblon. Socially, impact niya is nagiging mas aware locals about sa history ni Calapan. Economically, mas nag-boom yung mga establishments natin dito kasi mas nadami yung mga turista and then yung mga locals na nauwi from other municipalities para makita nila yung mag-celebrate with founding anniversary / na festival na malaman ng bawat Kalapeño na from a small town tayo is a business hub na isang business hub city na target maging MICE destination from the region. Kailangan natin yun, ang day na yun ma-remember. Maalala kung saan tayo nagsimula at makita ko ang meron tayo. Sila galing at even kung ano ang ipagmamalaki ng city when it comes to history. Mula sa salitang Tagalog na kalap, nang ibig sabihin ay kumolekta, dito hinubog ang pangalan ng piyesta upang maipakita ang kasaysayan ng Calapan. Ayon sa Calapan City Culture and Arts Office, ang pagdiriwang ng Calap Festival ay isang hakbang upang maipalarawan sa mga mamamayan, lalo na sa mga kabataan, ang kultura, etika at kasaysayan ng lungsod ng Calapan. Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Calap Festival, mauhubog ang kaalaman ng tao sa mayamang kasaysayan at kultura sa lungsod ng Calapan.
Samantala, nananatiling mataas pa rin ang presyo ng mga gulay sa lungsod ng Calapan. Paliwanag ng City Agriculture Department, ito ay bunsod ng nararanasang lagay ng panahon o ang madalas na pag-uulan dulot ng La Nina. Nagdulot din nila ito ng pagbaba ng produksyon at siyang pagmahal ng presyo ng mga ito sa merkado. Naapektuhan ang produksyon ng gulay sa lungsod dahil sa sunod-sunod na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa mga taniman. Ang masamang panahon ito ay nagresulta sa pagbaba ng supply ng gulay dahilan upang tumaas ang presyo nito sa merkado. Upang matugunan ang suliranin, puspusang gumagawa ng hakbang ang lokal na pamahalaan ng Calapan sa pangunguna ng City Agriculturist Services Department. Sa ngayon po, kung ang pag-uusapan ay supply ng gulay, kasi ngayon po ang Calapan City ay inabot po tayo ng sunod-sunod na pag-ulan at yung pong ating mga areas na meron ng production ng gulay ay binaha po, especially Gutad, Kamunsihan at iba po nating mga area. So sa ngayon po, pagdating sa supply ng gulay at saka hindi rin po makapag-produce ng maganda yung ating mga vegetable growers dahil nga po sa patuloy pong sama po ng panahon. Lalo ngayon, nahaharap tayo sa La Nina na sobrang haba po ng inaasahan natin na tag-ulan. Una po, sa dahilan ng pagtaas ng presyo ng gulay, kasi yung mga ginagamit nating inputs, mataas din talaga. So, syempre, sa production cost, yun ay magpapatong-patong, labor, input, cost ng input. So, lahat yun ay magiging makaka-apekto talaga sa pagtaas ng presyo ng ating gulay. At additional pa dun, yun nga, yung mga masasamang panahon, bad weather condition na nakaka-apekto dun sa ating production. So, syempre, pag unti ng ating supply, edi syempre, pagtaas po ng ating presyo. Upang mapalakas ang produksyon ng gulay, isa sa mga strategiya ay ang pamamahagi ng seedling sa halip na mix upang mabilis itong maitanim ng mga magsasaka. Nagsasagawa rin ng mga pagsusuri sa iba't ibang uri ng gulay upang matukoy ang mga tanim na angkop sa lupain sa kahanang lungsod. Sa ilalim ng Kadiwa program, binibigyan ang mga vegetable growers ng iba't ibang anyo ng ayuda upang matulungan silang makabawi at mapababa ang presyo ng gulay. Yun kasi pong presyo ng gulay, kung dito lang sa pamilihan natin, isa kasi siyang kumbaga nationwide na problema talaga. Pero yun nga, isa sa pwedeng maging solusyon, yun nga, yung pagpasok ng mga gulay natin galing sa kabila. Ang problema lang natin doon, mamamatay kasi yung mga local producer natin dito. Kasi syempre, ang production dito, cost of production dito, mas mahal. Kaya mas mahal talaga ang presyo ng gulay na nandito. Pero unlike dun sa mga nasa labas, mas mura yung cost of production nila doon. Kaya pag dinala dito, mas mura yung benta nila ng gulay. So pwedeng maging resulta yun. Ang problema lang natin ay mamamatay naman yung ating mga local producer. Pero ang ginagawa ngayon ng Department of Agriculture through AMAD, yung Kadiwa program natin, na nagbibigay sila ng puhunan dun sa ating mga vegetable growers, tapos binibigyan din sila ng mga transport vehicles para at least yun yung maging paraan. Tapos nagbibigay din sila ng mga inputs para at least mas mapababa sana yung presyo ng gulay natin. Pero yung kung kailan, mahirap pong sagutin yun kasi syempre may panahon tayong kalaban, yung pabago-bago ng presyo, inflation, kaya mahirap pong asahan na kung kailan. Pero gumagawa po ng paraan ng Department of Agriculture at saka po ang City Government of Calapan para masolusyonan po yung problema natin. Pagkaman hindi pa matukoy kung kailan bababa ang presyo ng gulay, nananatili ang determinasyon ng lokal na pamahalaan na suportahan ang mga magsasaka at tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan sa gitna ng hamon ng masamang panahon. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet.
Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ang Regional Director ng Bureau of Jail Management and Penology Mimaropa na si Jail Senior Superintendent Clarence Mayangao upang malaman ang sitwasyon ng ilang jail facility dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Martes, 21 ng Enero, nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ang Regional Director ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Mimaropa na si Jail Senior Superintendent Clarence Mayangao upang malaman ang sitwasyon ng ilang jail facility sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Nakipag-usap si Mayangao sa mga lokal na opisyal ng BJMP at binigyan diin ang naging direktiba ng BJMP National Headquarters na ang mga pasilidad nito ay dapat nagpapatupad ng iba yung pag-iingat para sa pangkalatang seguridad at ang mabuting pamamahala ang siyang dapat sundin sa mga kulungan na pinamamahalaan ng nasabing ahensya. Inatasan din ito mga custodial officers na dagdagan ang dalas ng random search operations sa mga selda ng kulungan upang matiyak na ang pasilidad ay libre sa anumang uri ng kontrabando, partikular na ang mga bladed weapons, sigarilyo at illegal na droga. Bilang tugon naman ay nagpahayag ng kanilang buong suporta mga lokal na opisyalis ng kulungan sa polisiyang ipinatutupad ng Regional Jail Bureau, partikular sa security agenda sa pagtiyak na sila ay ligtas habang nagpapatupad ng mga programa sa reforma para sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Kabilang sa mga jail facility na binisita ng opisyal ay ang district jails ng Dauhan at Calapan City. Ayon ito sa ibinigay na impormasyon ng BJMP Mimaropa Operations at Information Jail Officer 3 Geoffrey Anglo. Ayon kay Anglo, ang mga pangunahing kawani mula sa Health, Legal Operations, Logistics at Human Resources Divisions ng BJMP Regional Office Mimaropa ay nakatakdang magsagawa ng karagdagang pag-aaral na naglalayong pahusayin ang pagsusuri sa mga pangunahing suliranin ng 19 na jail facilities nito sa rehiyon. Isasama din sa magiging talakayan ay kung papaano pinakamahusay na makabuo ng panlabas na suporta mula sa lokal na pamahalaan, pribadong sektor at iba pang stakeholders upang makatulong na matugunan ang mga pangangailangan para sa mas maayos na operasyon ng mga piitan sa Southwestern Tagalog Region. Samantala, gusto mo bang maging influencer at magkaroon ng chance na manalo ng cash prize? Ito na ang pagkakataon dahil ang Pag-ibig Fund may alok na Pag-ibig 1+1 raffle promo. Kung paano, alamin natin ang detalye sa balitang ito. Simula nakaraang buwan ng Disyembre taong 2024 nang inilunsad ng Pag-ibig Fund ang kanilang 1+1 raffle promo na naglalayong hikayatin ng mga overseas Filipino workers o OFWs at mga manggagawa mula sa other earning group sectors kagaya ng mga kasambahay, market vendors, public utility vehicle drivers, construction workers at iba pa na maging miyembro o i-reactivate ang kanilang Pag-ibig membership. Paano nga ba sumali sa nasabing promo? Bilang Pag-ibig influencer, dapat ay kasalukuyang miyembro ka ng Pag-ibig na nasa pagitan ng 18 hanggang 64 years old. Dapat ay mayroong hindi bababa sa isang buwang hulog sa loob ng nakaraang 3 buwan sa kanilang Pag-ibig regular savings. Dito, maaari kang mag-imbita ng mga kakilala o kaibigan na hindi pa miyembro o inactive ang kanilang Pag-ibig membership. Una po, ito po ang Pag-ibig 1+1 Raffle Promo ay isang espesyal na programa po ng Pag-ibig Fund na naglalayon po na hikayatin yung mga
members po natin from OFWs, yung po mga other income earners po natin or other earning groups na kagaya po ng mga namamasada, yung mga tricycle drivers natin, mga market vendors, at iba pa pong mga naglalako, including po yung mga naglalako, mga kasambahay, mga construction workers. So kasama po yan sa hinihikayat nating mag-member ng Pag-ibig Fund. At kapag sila po ay nag-miyembro ng Pag-ibig Fund, sila po ay maaaring makasali po dito sa Pag-ibig Fund 1+1 raffle promo. Punta lang po kayo sa website ni Pag-ibig or pumunta kayo sa www.pagibigfund 1+1/1+1 or kahit i-search nyo, Pag-ibig 1+1, nandun na po yung registration. May link po. Pwede rin po namin ibigay yung link or yung QR code para scan na lang po nila. Then ano lang po, ilalagay nila doon yung Pag-ibig number, then yung mga data nila, then mag-generate na agad yung Pag-ibig promo code. At yun ang ibibigay nila sa kanilang +1. Samantala, ipinapaalala ng Pag-ibig na e-tickets ay ibinibigay lamang para sa mga hulog o ipon sa Pag-ibig Regular Savings. Ang mga ipon para sa Modified Pag-ibig 2 o MP2 Savings ay hindi kasali at walang katumbas na 1+1 raffle promo e-tickets. Wala namang limitasyon sa bilang ng +1 na maaaring imbitahan. Mas marami nilang miyembro ang mahikayat at mas malaking ipon, mas maraming tsansa na manalo ng cash prizes na hanggang 500,000 pesos sa Grand Draw. Ang 1+1 raffle promo po ay ang coverage po nito is up to November 30, 2025. Pero ang Grand Draw po ay gaganapin po natin sa December 2025. So yung Grand Draw naman po, yan po ay national level ulit. At yan na po yung binabanggit po namin kanina na hanggang 500,000 po. At ang sinasabi po namin 500,000, ito po ay para lamang po dun sa isang tao pa lang. May another 500,000 pa po para dun sa Pag-ibig 1. So parehas po silang dalawa ay mananalo po ng tig 500,000 kung nabunot po yung ticket nila po. Una po, kami po yung mga walang hidden charges po kami. Hindi kami nag-charge ng kung ano-ano po. Tapos po, kapag tayo ay nag-loan, di ba, nag-i-interest po yun. Normally, lahat naman ng loans may interest. Pero, ang interest po sa Pag-ibig Fund ay nagseserve din po at the end of the year. Nagseserve po yan na dividendo. Dinedeclare ng Pag-ibig Fund dyan as dividends po. Bumabalik din yan sa mga members. Di ba? Kaya habang dumadami po yung naglo-loan sa Pag-ibig Fund, lumalaki ang kita ng Pag-ibig Fund, lumalaki din yung dividendo. Pagka sa Pag-ibig Fund po, secure po yung loan po natin. Hindi po yan nalolo ng iba kung ano man. So malinis po ang record ng Pag-ibig Fund pagdating po sa ganyan po. Maganda yung reputation po ng Pag-ibig Fund bilang financial institutions. Kami po ay napakalaki na po ng assets ng Pag-ibig Fund at sigurado po na hindi po ito masasubject po sa pagkalugi. Pagbabalik po ang TVNet News 9, makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Ika-23 ng Enero, isinagawa ng Pamahalang Lungsod ang Welcome Parade para kay Isay Olarte. Second placer sa katatapos lamang na tawag na tanghalan, the school showdown ng noontime show na Showtime. Ang naging tagumpay ni Olarte at ang kanyang pagbabalik sa lungsod ng Calapan, balikan natin sa ulat na ito. Isay Olarte, itinanghal na second placer sa tawag ng tanghalan, School Showdown Grand Finale sa Showtime nitong January 18, 2025. Si Isay ay isang mahusay na mga awit mula sa City College of Calapan na naging kilala sa pamamagitan ng kanyang mga powerful at heartfelt performances sa tawag ng tanghalan. Narito ang ilan sa mga inawit niya. Tadhana, isang cover ng kanta niya of Darmadam. Unti-unti, isang live cover sa ICST. Hulaan, na kanyang inawit sa It's Showtime. At Labo, na kanya ring inawit sa It's Showtime. Ang buong City College ay nagbibigay na ng suporta sa pamamagitan ng sa Facebook page, yung pag-like, pag-share, at saka yung pagbibigay ng kanyang suporta siguro sa kanyang pangangailangan din. Bagamat maliit ang aming paaralan, pero sinisikap namin, especially dun sa suporta na kailangan niya sa bawat laban niya. Itong huli ay pinakita ng lalabasan yung suporta sa kanya sa pagpagitan ng yung sa kanyang mga page, sa kanyang mga pagla-like sa kanya, yung mga ginagawa natin. Si Isay naman talaga, bago pa siya pumasok sa lalabasan, ay meron talaga siyang angking talento. At magaling na talaga siyang umawit. So, nahasa lang siya nung mabilis ng pagkakataon na kumanta sa mga banda at lalong gumaling nung magkaroon siya ng pagkakataon na siya makapasok sa tawag ng tanghalan kung saan binigyan siya ng mga coaches, ng mga tips kung paano pas mapapadali ng kanyang patawid. Like what I've said po before, I'm beyond grateful and beyond satisfied kasi being on that kind of competition po, lalo na especially tawag ng tanghalan is really a big deal. And sobrang dami pong sobrang daming struggles, sacrifices, effort yung inilaan ng lahat ng contenders. And me po, especially me. So, sobrang happy lang din po. Kahit na sabi nga nung iba, kinulang sa score, nalamangan. Pero ako po super satisfied and super happy. Kasi before, that's just my dream. And right now, dream come true po talaga siya. And ayun po, super happy. So parang nanalo po akong semifinals noong August. So August, I have few months to prepare. Actually po, nag-prepare ako when it comes to my song. Kasi yun po yung pinakamahalaga sa lahat yung choice of songs. And nag-browse ako kung ano yung mga songs for me. Inalam ko kung ano talaga yung song na babagay sa akin. And I asked for advices from my coach. And then, when it comes to po sa mga damit, kailangan talaga siya paghandaan kasi pagastos and very limited yung resources. So, and also po sa sarili ko, sa mental health ko. So, what I've learned all throughout the process is yung po talaga, kailangan kung paano ka nag-start, kung gaano ka katapang nung nag-start ka, dapat ganun pa rin hanggang dulo. Matapos ang kanyang tagumpay sa tawag ng tanghalan, ang buhay ni Isay Olarte ay napuno ng mga bagong oportunidad at pagkilos sa larangan ng musika. Siya ay patuloy na nagpapakita ng kanyang talento at nagbibigay ng inspirasyon sa maraming manonood. Bukod dito, si Isay ay patuloy na nag-expand ng kanyang mga connection sa industriya at nagpapatuloy sa pag-aaral upang mas mapalakas ang kanyang kakayahan bilang isang mga awit. Ang kanyang tagumpay sa tawag ng tanghalan ay nabigay sa kanya ng mas malaking platform upang maipakita ang kanyang talento at magtagumpay sa kanyang mga pangarap.
Ako nga pala si Pearl Ashley M. Marasigan, nagbabalita. Samantala, alamin natin ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihan lungsod ng Calapan. Narito po ang ating Palengke Watch. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. Ito lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kaharap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tubag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.